Good morning to each and every one of us. Welcome po sa ating Sunday worship service together with our online fellow brethren. Later, papasok din sila. So I'd like to ask everyone to please stand. We will read some passages from the Bible, from the book of Titus, chapter 3. Titus chapter 3. Remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy toward all people. For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. The saying is trustworthy, and I want you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to good works. These things are excellent and profitable for people. But avoid foolish controversies, genealogies, dissensions, and quarrels about the law, for they are unprofitable and worthless. As for a person who stirs up division, after warning him once and then twice, have nothing more to do with him. Knowing that such a person is warped and sinful, he is self-condemned. When I sent Artemas or Tychicus to you, do your best to come at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos on their way. See that they lack nothing. And let our people learn to devote themselves to good works, so as to help cases of urgent need and not be unfruitful. All who are with me and greetings to you, greet those who love us in the faith. Grace be with you all. May the Lord be blessed in the reading of His word. You may be seated. This coming November, we rejoice sa kanilang panibagong taon ay pagkakaloob sa kanila ng ating Panginoon. So look at the screen. Later we will pray for them. Yan. Ang dami daming mga celebrants ng November. Okay, so let's see as well yung ating mga regular important announcement, yung ating mga activities sa church. So worship service po, we're trying our best na ang ating worship service ay maibalik na sa alas 9. Sabihin nyo sa katabi nyo, alas 9. Yan, sabihin nyo, gigising ka ng maaga. Yan, so we're trying our best para pagka nagrarap tayo, hindi na kumakalamas sa kura natin. Yan. Yung iba kailangan na umuwi dahil gutom na sila. So, ngayon 9:30 tayo nag-start, pero sa mga susunod, mag-a-adjust tayo hanggang ma-achieve natin yung goal natin. So, yan. Okay, so that's all our announcement. We will proceed sa ating regular tithes and offerings. So basahin natin sa Matthew 6 verse 25. Therefore I tell you,
Do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? So, sabi nga, hindi natin mababago yung nakaraan. Okay? Wala na tayong magagawa doon. Pero, pwede ring masira yung mga pangkasalukuyan, papaano, kapag tayo ay nag-alala sa kinabukasan. Okay? So, ang maapektuhan yung future natin sa mga pagkakataong ito na sa araw na ito, sa mga susunod na, ay tayo ay nagkakaroon ng worry. So, tandaan natin, worry does ruin the present, but even more important, our future. So, bakit? Sabi nga, kailangan natin, bakit tayo nagkakaroon ng problema? Worry means you are distrusting God. Diba? Kapag nag-aalala ka, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. You don't trust Him, and when you just distrust Him, maaring hindi mo siya ganap nakakilala. Hindi mo kilala ang Diyos kaya hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Okay? So, maraming pagkakataon, bakit ka nagdi-distrust? Diba? So, somehow nangungusap ang Lord kapag hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Pangalawa, worry means you are disbelieving His word. Ikaw bilang isang mananampalataya, sinasabi mo na naniniwala ka na yung Biblia ay walang pagkakamali. At sinasabi mo na naniniwala ka sa Kanya mga pangako. Pero, hindi dumarating sa pagkakataon na ikaw ay nag-aalala na baka hindi gaganapin ng Diyos yung Kanyang sinasabi sa mga nababasa mo. So, ibig sabihin, you do not believe in His word and in His promises. Okay? Makikita mo yan kung how you conduct yourselves, ano yung mga, papaano ka you deal. Yeah? Magkakaroon ka ng realization, do I really trust the Lord o hindi? I read the Bible but I don't trust His word. So that is worrying. Number 3, worry means you are being controlled by circumstances. By worrying, you make the circumstances and trials of life a bigger issue kesa dun sa kaligtasan na pinagkaloob na ng Diyos. Diba? Ano ba yung dapat na malaking alalahanin ng isang tao sa buhay? Ang problema at dapat alalahanin ng isang tao sa mundong ito ay, makakapiling ko ba ang Panginoon sa buhay na ito at sa susunod? Yun. Kung sigurado ka na ikaw ay nakakaroon na ng tunay na pagkakilala sa Lord, then you know that the Lord will take care, di ba, ng lahat ng mga pangyayari sa iyong buhay. So ano yung resolution? Study God's Word to find out who He really is and how He has been faithful to supply your needs. Kung paano ang Diyos nag-supply ng Kanyang ng pangailangan sa nakaraan, maging sa kasalukuyan, He will supply our needs. Pero sabi nga, kailangan makilala mo siya. Hindi yung hingi ka ng hingi, pero hindi mo naman siya kilala. Diba? So, magkakaroon ka ng confidence sa pagharap sa future. And pangalawa, let the truth of God's Word, not your circumstances, control your thinking. So, yung nag-worry ka, punuin mo yung isipan mo ng salita ng Diyos. Baka pagka ito na, wala na naman, ano ba to? It's Judith. Yeah. Ngayon, masaya ngayon, katapusan may sahod. Pero pag kayong pet sa di peligro, naku, may makilala ako, hindi So, let the truth of God's Word control your thinking. Oops! Paano yan? May sakit yung apo ko. Diba? Kaya talaga ng Lord magpagaling. Yun. So, to worry about the future is to sin against God. Ganun din. Tandaan natin, yung ngayon tayo ay magbibigay, Lord, ibibigay ko ba to o hindi?
Pero ano yung nararapat? Ano ang tama? So minsan daw, nagbabudget tayo, pati yung tithes natin, binabudget natin. Sinasabi na, teka, bibigay ko ba to o hindi? Bibigay ko hindi. Ay, hindi na muna kasi kulang sa budget. So hindi na yun. Pag nagbabudget pala tayo, yung tithes, hindi na siya kasama sa ibabudget mo. Kapag ka ninanakawan mo ang Diyos, ibig sabihin, you don't really know Him and you don't trust Him. Bakit? Kasi kanina ba galing yung bakit ka nagkatrabaho? Bakit ka may allowance galing sa mahal mo sa buhay? Bakit ka may negosyo? Lahat yan galing sa Lord. Bakit di mo maibigay yung nararapat para sa Kanya? Sa'yo ba yan? Hindi. Therefore, ninanakawan mo ang Diyos. Saan pang pagkakataon mo ninanakawan ng Diyos? Hindi lang sa pera, sa oras. Sino nagbigay ng 24 oras sa bawat araw? Ang Diyos. So, paano mo siya ninanakawan? Sa isipan mo. Di ba yung pag-isipan mo, sa trabaho mo, hindi ka pumapasok ng tama, ninanakawan mo. Yung time to devote, in quiet time, di mo tinatalaga, ninanakawan mo din si Lord. So, hindi lang sa pera ninanakawan, maraming pagkakataon. Kaya nga, sabi nga, sa Psalms 55 verse 22, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. And as we give today, give without worrying. Kundi put our trust in the Lord and put our trust in His word and in His promises. Let us all bow our heads and let us close our eyes as we pray. Lord, we will give today. May we give, Lord, what is best. Kasi ikaw din yung nagbigay sa amin ng the best sa lahat ng mayroon kami. Kaya nga po, tulungan mo po kami that we will not withhold yung nararapat para sa'yo. And we know and we believe, Lord, as we give, Lord, you are, Lord, nagpapakilala ka pa sa amin at patuloy, Lord, na alam po namin na ikaw yung magpo-provide sa mga pangailangan namin. Lord, thank you, Lord, sa lahat ng mga blessings mo sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kaya nga, tulungan mo din po kami na yung time namin, yung talent namin, yung treasures namin, may alay namin sa iyo ito ng may papsasalamat at may kagalakan. And Lord, sa lahat ng mga biyaya mo, sa mga salapi na malilikom, Lord, ito po ay magamit na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Kaya nga, patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa lahat ng biyaya na iyo pong pinagkakalob sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. We may give now. God bless you. Now let's prepare our hearts for our another part of our worship, that is singing. Magandang araw po sa bawat isa. So, handa na po ba kayo magpuri sa Lord? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo sa ating pag-aalay ng mga awitin para sa ating Panginoon. So, before po tayo magsimula sa pag-awit, basahin ko lang po itong mga salita ng Diyos mula sa 1 Peter chapter 2, verse 9. 9 to 10. 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So bilang po tayo ay iniligtas, tinubos ng ating Diyos, ano na ba ang ating dapat gawin? So tayo po ay magpuri, tayo ay sumamba, at tayo ating ihayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Sige po, let's worship the Lord. Sige po, let's clap our hands.
Everyday tayo magpupuri sa ating Panginoon. What to say, Lord, is you give me life and I can't explain just how much you mean to me now. You say
Sino ba dapat ang nangunguna sa ating buhay? Sino ba dapat yung pinasasalamatan natin? Nawa makita natin na yung buhay na ito, yung panibagong buhay na ito, ay regalo ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga, yung lives natin, we don't live for ourselves, but we live for the Lord. Kaya nga, all the days of our life, we will continue to proclaim His awesome power, His wonderful love, His great deeds, His salvation. Let's worship.
choose to save us in spite of our sinfulness. He poured out His love through His Son, Jesus Christ. Let's worship Him. Let's thank Him. Indeed, Lord, salamat po. Salamat, Lord, dahil inibig mo kami. Salamat, Lord, dahil pinili mong magligtas, O Diyos. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa awa mo. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Kaya nga, Lord, turuan mo po ang bawat isa sa amin na yung buhay namin, we truly offer it all to you. Nawa all the days of our lives, we proclaim your power, your love, your grace, your mercy, your works, Lord, nararanasan namin sa aming mga buhay. Alam namin na naranasan namin ang mga bagay na ito mula sa iyo. At hindi kami dapat manahimik, Lord, sa natanggap namin. But Lord, itong natanggap namin, we share it to the people around us na hindi ka pa nila kilala. Forgive us, O Lord, sa mga pagkakataon na pinalalagpas namin upang ipahayag ka sa iba't ibang mga tao. Kaya nga po, Lord, sa buhay na meron kami, hindi namin alam kung gaano kami katagal mabubuhay sa mundo ito. Pero nawa, Lord, bawat araw, nabubuhay kami ng may pasasalamat, nabubuhay kami ng may pagsamba, at nabubuhay kami para sa iyo, Lord. Dahil itong buhay na ito, Lord, hindi na ito sa amin. Sa iyo ito, Lord, ikaw nagbigay na ito sa amin, simula pa lamang ng una. At yung panibagong buhay, Lord, that we have this peace with you, Lord, na nakakalapit kami sa iyo, Lord. Kaloob mo din ito sa bawat isa sa amin. Kaya nga, Lord, nawa, bilang pasasalamat, ay patuloy ka naming itaas sa aming mga buhay. Hindi sapat yung buhay namin sa mundong ito upang pasalamatan ka, Lord, upang ibalik sa iyo lahat ng papuri. Kaya nga po, Lord, sa maikling buhay na ito, ikaw, Lord, ang patuloy na mag-glorify sa aming lives. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming samot na lang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Yan ang po bang palakpak nyo sa ating tagapagligtas? Sa Diyos, sa nagbigay ng ating buhay yan. Salamat sa Lord. Salamat po sa Lord. So tayo po ay dadako na sa pagbabasa ng kanyang mga salita. So sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, let's open our Bibles at Colossians chapter 1. So, babasahin po natin mula verses 24 hanggang 29. So, salitan po tayo sa pagbabasa, tigi-isang verses po. So, ako po sa unang verse. So, Colossians chapter 1, verses 24 to 29. Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions, for the sake of His body, that is the church. Of which I became a minister according to the stewardship from God that was was given to me for you, to make the word of God fully known. 26. The mystery hidden for ages and generations, but now revealed to His saints. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Verse 28. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. So verse 29, sabay-sabay po tayo. For this I toil, struggling with all His energy, that He powerfully works within me. Ang Diyos po ang mapagpala sa kanyang mga salita. Maaari na po tayong maupo. And let's prepare our hearts
to hear God's message today. So a blessed morning be with you all sa umagang ito. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na sumagana sa bawat isa sa atin. Dito po sa Colossians chapter 1 verse 24 to 29 sa ating pag-aaral sa aklat ng Kolosas, dito po ipinaunawa sa atin kung gaano kahalaga yung mensahe na dala-dala ni Apostol Pablo na ipinapaalam sa church ng Colosas. At dito po ang lingkod ng ating Panginoon ay ipinakita niya ang kanyang pagpapagal upang ang mabuting balita ay maipaalam sa maraming mga tao. So kaya nga po sa kabanatang ito, we will see steward of the mystery of the gospel. Pag sinabi nating steward, ito po yung isang taong napagkatiwalaan. Kumbaga, ang picture niyan, yung may-ari ng isang mansyon, umalis at meron siyang pinag-iwanan. Yung pinagkatiwalaan. So, simulan po natin sa confession nitong minister kung paanong naranasan niya ang hirap para ipalaganap ang mabuting balita. Ngunit sa kabila ng hirap na yan, makikita natin rejoicing ang kanyang kalooban. Una po, makikita natin dito yung suffering. Sabi sa verse 24, "Now I rejoice in my suffering for your sake." Ang tao po nahihirapan. Di pa, normal po yung nahihirapan ka eh. Tama po ba yan? Pag may gusto kang gawin, may struggle, may pain, may suffering. Ganon din naman po, ang pagpapalaganap ng mabuting balita hindi naging madali. Merong suffering na naranasan si Apostle Paul. Pero ang kakaiba dito, bagamat nahihirapan siya ay mayroong kagalakan. Rejoicing. At makikita rin natin dito, ang suffering niya, ang dahilan nito ay para sa mga mananampalataya. For your sake. Si Apostle Paul, makikita natin, he is rejoicing even in times of suffering. Dahil alam niya, yung ginagawa niya ay para sa mga mananampalataya. At sabi niyang ganon, "And in my flesh, I am filling up what is lacking in Christ's afflictions." Ito pong pananalitang ito ni Apostle Paul, nagdulot po ito ng controversial sa maraming mga mananampalataya. Kasi sa unang dating ng pananalita, para bang yung ginawa ni Jesus sa krus, kulang pa. No, kasi sabi ni Paul, dinadagdagan niya, pinupuno niya, kinukumpleto niya yung suffering ni Jesus. Ibig bang sabihin nun, yung suffering ni Jesus sa krus, hindi pa kumpleto? Mali po. Yung suffering ni Jesus sa krus, sapat na po yun para magligtas ng mga sasampalataya sa Kanya. Past, present, and future ng mga mananampalataya. Yung ginawa ni Jesus, isang beses niya lang ginawa, pero ito ay sapat para sa kaligtasan ng lahat ng mga nais iligtas ng Diyos. Pero ano yung sinasabi ni Apostle Paul na pinupunuan niya? Dito po, yung pananalitang ito ay mayroong pahiwatig. Sabing ganun sa 2 Corinthians chapter 4 verse 10, "At all times we carry in our mortal bodies the death of Jesus, so that His life also may be seen in our bodies." So dito makikita natin, si Apostle Paul, dumating yung time na parang palaging pinagbabantaan ang buhay niya.
May mga taong gustong pumatay sa kanya. May mga taong nagagalit sa kanya. Tandaan niyo po, nung panahon ni Apostol Pablo, ang Kristyanismo hindi kilala. Hindi pa ganun kasikat. Kaya ang tingin nila sa pananampalatayang Kristyanismo, nung mga panahon na yon, ito ay hindi totoong pananampalataya. Panibagong relihiyon. Yun ang tingin nila sa ipinopromote ni Apostle Paul. At nagagalit sila sapagkat yung pinopromote ni Apostle Paul na Jesus, sinasabi nila Apostle Paul, si Jesus na buhay muli. Hindi siya nanatiling patay. Si Jesus ay buhay. Ayaw maniwala ng maraming tao. Alam niyo po, maski sa panahon natin ngayon pag ipaalam mo sa kanila na si Jesus ay buhay, hindi nila matanggap Pero totoo bang buhay si Jesus? Yes, buhay si Jesus. At si Jesus po, yung buhay niya ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng kanyang church. Sa pamamagitan ng kanyang mga manggagawa. Sa pamamagitan ng mga tao na nagnanais sumunod sa kanya. So dito po, ipinapaunawa ni Apostle Paul, habang may nagtatangka sa kanilang buhay, ang Panginoong Yesus po hindi sila pinababayaan. Bagkus ang Panginoon mas lalong nagpapakilala sa mga tao na ayaw maniwalang buhay ang Panginoong Yesus. Mamaya po, mas unawain po natin yung katotohanan na yan. Pero dito, anong commitment ni Apostle Paul? Sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Pansinin niyo po dito, yung commitment at yung realization ni Apostle Paul sa kanyang buhay. Sabi niya sa Galatians 2:20, kasama siyang napako ni Kristo. Ang isang taong ipinako sa krus, basically, ang ibig sabihin niyan, patay na. Yung sarili niyang pangarap na para lang sa kanyang sariling kabutihan, para lang sa kanyang personal na pangangailangan, nataliwas sa plano at kalooban ng Diyos, sabi ni Apostle Paul, hindi na yan ang akin. Hindi na yan ang gusto kong mapuntahan. Kundi dito makikita natin si Apostle Paul, ipinasailalim niya ang kanyang buhay para sa interes ng ating Panginoon. Crucifixion, death ang binabanggit niya. Kaya nga sabi niya gano'n, kung ako'y nabubuhay, ay hindi na ako yung nabubuhay, kundi si Kristo na. Kumbaga, yung buhay niya nakalaan na para sa Panginoon. Pinili niya na ang buhay niya, ang masunod, ay ang kalooban ng kanyang Panginoon. Bakit? Sino ba yung Panginoon niya? Pansinin niyo po yung mga salita. Son of God who loved me and gave Himself for me. Kilala niya si Jesus Sino si Jesus para sa kanya? Alam ko si Jesus, mahal ako. Ang nagmamahal, hindi ka ipapahamak. Ang nagmamahal, hindi niya pipilitin yung pansarili lang niya. Ang iisipin niya yung ikabubuti mo. Yun po yung totoong pagmamahal. Kaya nga kung may nagsasabi sa'yo, mahal kita, pero pinipilit kang gawin yung hindi tama. Pinipilit kang gawin yung mga bagay na alam mong makakasira sa'yo. Hindi pagmamahal yun. Si Apostle Paul, kilala niya ang Panginoong Yesus. Mahal siya. At pinatunayan niyo ng Panginoon. Sa paanong paraan? Sabi ni Paul, He gave His life for me. Yung buhay ng Panginoong Yesus, yun yung presyo na ipinambayad sa kanyang katubusan. Kaya mula sa katotohanan ito, walang dahilan si Apostle Paul para tumanggi na magpasakop sa kanyang Panginoon na nagmamahal sa kanya. Do you believe na mahal ka ni Jesus?
Hello? Si Paul, nung naunawaan yan, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay. Ang aking Panginoon. Amen? Christ's affliction. Yun po yung ibig sabihin nun. Ang church, persecuted until now. Hanggat hindi inaalis ang church, pag sinabi ko pong church, yung community ng believers, hanggat hindi inaalis ni Lord ang church dito sa mundong ito, na bumagsak sa kasalanan at nasa ilalim ng sumpa ang church po, they will remain to be persecuted. Kaya nga ang Panginoon nangako siya ng bagong langit at bagong lupa. Kasi alam natin, sa plano ng Diyos, ang mga sumampalataya sa Kanya, aalisin niya sa lugar ng kapahamakan. At yung mga hindi nagpasakop kay Jesus Christ, alam din natin ang plano ni Lord. Itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Yun ang picture. No po, although hindi naman literal yun, pero separation to God ang magiging kalagayan ng mga taong nabuhay sa mundo at nireject si Jesus Christ. Pero yung mga taong nabuhay dito at nagpasakop kay Jesus, isasama niya. At itong bagong langit at bagong lupa. Yun po yung pinag-aralan natin last time, di po ba? Doon niya ititira ang mga sumampalataya sa Kanya. So si Apostle Paul, yung suffering, yes, meron. Pero alam niya yung magandang future na nag-aantay sa Kanya. At yung suffering ni Apostle Paul, nakatuon po yan para sa mga iniligtas ng Diyos. Kaya po sabi, for the sake of His body, that is the church. Are you suffering dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon sa Kanyang church? Nagsasuffer ka ba? Nahihirapan ka ba? Hindi ka comfortable dahil marami kang tinitiis dahil mas gusto mo na gamitin ka ni Lord sa Kanyang church? Alam niyo po yung pagpapagal natin. Tulad nung sinasabi ni Apostle Paul, hindi po mawawala ng kabuluhan yan. Amen? At dito po, naunawaan ni Apostle Paul, siya ay napagkatiwalaan, stewardship. Sabi sa verse 25, of which I became a minister according to the stewardship from God. At dito po, bilang katiwala, ganito yung pananaw ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9, verse 16 to 17. For if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting. Kasi si Apostle Paul, basically, he is a preacher. So bilang preacher, ang sabi niya dito, kung magpe-preach ako ng gospel, hindi ako pwede magmalaki. Hindi ko may pagmamalaki yun. Bakit? For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. Ganun ang kalagayan niya. Kung hindi siya mangangaral ng salita ng Diyos, dahil tinawag siya ng Diyos na mangaral, kung hindi siya mangangaral ng salita ng Diyos, woe! Sumpain! Sumpain ako. Ganun niya nakikita yung kanyang kalagayan. Sabi niya sa verse 17, for if I do this of my own will, I have a reward. So, kung ginagawa niya yung pagpe-preach, dahil gusto niyang gawin yon, alam niya, meron siyang reward. So, kaya nga po, ano man yung spiritual gift na meron ka, at ipinapagamit mo sa Panginoon yan, dahil tinawag ka ng Panginoon para gawin yung mga bagay na yan, kung ginagawa mo yan ng bukal sa puso mo, you will be rewarded. Pero sabi rin niya, but if not of my own will, I am still entrusted with stewardship. Kumbaga, kung hindi niya naman gagawin, wala siyang choice. Napagkatiwalaan ka eh. Parang ganito yan. Halimbawa, binigyan kayo ng, pinahiram sa inyo yung relo ng kapatid mo.
So, hindi binigay, pinagkatiwala. Pinagkatiwala yung relo. Anong gagawin mo? Pag nawala mo yan, anong mangyayari? Dapat ibalik mo ng maayos yun. Kasi napagkatiwalaan ka. Si Apostle Paul napagkatiwalaan para mag-preach. So kung hindi siya mag-preach, then parang ganito, shame on me. Kung hindi ka mag-preach, kung hindi mo gagawin yun, pwede mong gawin para sa Panginoon. Nakakahiya ka. Ganun po yung sitwasyon na ito. Napagkatiwalaan siya. So, kung ikaw ay pinagkatiwalaan, gawin mo yung dapat mong gawin. So, stewardship. And then, sabi pa ni Apostle Paul, that was given to me for you to make the word of God fully known. Pansinin niyo dito. Sa pangangawal ng salita ng Diyos, meron siyang goal. Ano yung goal niya? Maipangawal yung kabuuan ng salita ng Diyos. So, ang preaching, meron kang salita na ginagamit. May mensahe kang daladala. Di po ba? Ganun ang preaching eh. Ganun ang proclamation. Pero dito makikita natin na yung mensaheng daladala ni Apostle Paul hindi galing sa kanya. Kundi yung mensahe na kailangan niyang ipabatid sa mga tao, yung mensahe ng kanyang Panginoon. Kasi ganun po ang stewardship. Ako po bilang nangangawal sa inyo, marami kong pwedeng sabihin. Pero nililimitahan ko yung sarili ko sapagkat may mensahe lang na nais ipahatid ang Diyos para sa kanyang iglesia, para sa mga mananampalataya, para sa mga tao na makakarinig nito. At hindi ako pwedeng magdagdag o magbawas sa sinasabi ng ating Panginoon. Dahil malinaw yung babala sa aklat ng Revelation, yung magdadagdag ng mensahe sa nakasulat, then dadagdagan siya ng salot ng Diyos. Yung mag-aalis ng mensahe sa salita ng Diyos, ibig sabihin, babawasan niya pa yung sinasabi sa salita ng Diyos. Then, ano sabi? Babawasan yung iyong pakinabang sa eternity. Kaya po, bilang mangangawal, napakahalaga yung kumpletong mensahe, yun ang naipababatid sa mga mananampalataya o sa church. Pansin niyo po, ganyan po ang ating nagiging practice dito sa church. Hindi tayo namimili lang ng kung anong gusto nating ituro sa Bible. Bagkus, kung ano yung kailangang sabihin, sinasabi ko sa inyo. Sapagkat marami po o merong mga mangangawal na lilimitahan sila sa mensahe na pinapangawal nila. Yung iba ayaw mangaral tungkol sa ikapu. Bakit? Kasi may mga tao baka masaktan. Ayaw mangaral tungkol sa mga uri ng kasalanan, pagiging drunkard, pagiging homosexual, nililimitahan nila yung sarili nila eh. Tama ba yon? Hindi lalago ang church kung ang mensahe ng Diyos babawasan natin. Kaya nga po, napakahalaga na ang mensahe ng salita ng Diyos buong-buo na marinig natin, maunawaan natin. At ganon ang ginawa ni Apostle Paul. Sa Romans chapter 15 verse 20 to 21, and thus I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named, but as it is written, those who have never been told of Him will see, and those who have never heard will understand. Dito po sa talatang ito, sinasabi ni Apostle Paul, sa pangangawal niya ng salita ng Diyos, sinisikap niya na lahat ng uri ng tao makarinig.
At sabi nga ni Apostle Paul, yung mga tao na nakarinig na ng gospel message, hindi na sila yung priority ko. Ang priority ko yung hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. So, etong pangangaral ng salita ng Diyos, importante maipaalam sa lahat ng tao. Kaya nga, tanong, yung bang kasama mo sa bahay, alam niya na yung pananampalataya na meron ka? Alam ba niya yon? Naintindihan ba niya yon? Yung kapitbahay mo, kaklase mo, kaopisina mo, ipinapaliwanag mo ba ang pananampalataya na meron ka? Si Apostle Paul po, katulad din natin, ang nais niya lahat ng mga tao makarinig ng mabuting balita. Kaya nga po sa church, ang madalas na mayroong nadadala na, kumbaga, naaakay na mga tao, ito yung mga tao na bago pa lamang dumadalo sa church. So yung mga tao na, kumbaga, bago pa lang nating nakakasama, marami pa siyang kaibigan, kamag-anak, na hindi pa kumikilala sa Panginoon, sila yung maraming naaakay sa gawain ng Diyos. Kaya nga po, dun sa mga tumatanda na sa church, sino ba dito yung tumatanda na sa church? Sana po maging bukas pa rin kayo sa pakikipagkaibigan sa hindi mananampalataya. Sa mga tawagin nating unbelievers. Huwag tayong magsarili dahil Kristiyano ka, dahil alam mong ligtas ka, papasok ka sa langit. Totoo naman yun. May katiyakan tayo dun eh. Kaya lang marami po, nagiging exclusive na lang ang kanilang buhay. Kung yung kakilala mo, hindi pa nila narinig ng tama yung mabuting balita, binibigyan ka ni Lord ng pribilehiyo para magpaliwanag sa kanila. Amen? So, ganun po yung takbo ni Apostle Paul. Ganun yung pananaw niya. To preach the word. Bakit? Ano ba yung mensaheng dala-dala natin? Dito po makikita natin, revealed mystery. Verse 26 and 27. Ito pong misteryo ng mabuting balita, ito po ay ipinaalam. Kanino? Sabi dito sa verse 26, the mystery hidden for ages and generations but now revealed, kanino po? To His saints. So, ang nakakaunawa at makakaunawa nitong mabuting balita, mga mananampalataya. Ang tao po, maski anong sikap niya para malaman ang kalooban at plano ng Diyos sa sarili niyang kakayanan, hindi niya maintindihan yun. Di ba? Pansin naman natin yun. Pag nag-invite ka sa Bible study, marami tumatanggi. Pag nag-invite ka sa birthday, maski hindi ini-invite, sumasama. Ganun ang takbo ng isip ng tao eh. Pag concert yan, maski 10,000 ang bayad sa ticket, bibili niyan. Pero sa invite mo sa church, walang bayad. Ayaw sumama sa'yo. Pansin niyo po, ganyan talaga. Hindi kasi maintindihan ng maraming tao ang kahalagahan ng ebanghelyo sa kanila. Ang akala nila sa ebanghelyo, hindi nila kailangan. Kaya lang, bilang taong may kaluluwa, alam mo, pag namatay ka, hindi titigil ang buhay. Mananatili eh. Haharap ka sa lumikha sa'yo eh. Hindi nila napaghahandaan yung kamatayan. Yung kabilang buhay. At nakakatakot yun. Bakit? Kasi hindi nila naintindihan gaano kahalaga ang buhay ng tao. Akala nila yung buhay dito lang. Kaya yung iba ang iniisip,
Gusto lang maging masaya. Pero hindi realidad yung pagiging masaya. Maraming balakid, maraming ang tunay na kasiyahan, magaganap lang kung kilala mo yung tagapagligtas mo. At kung ikaw ay nagpapasakop at sumusunod sa Kanya, matatagpuan mo. The joy of the Lord is my strength. Rejoice always. And again, I say rejoice. Yan ang mga bilin ni Apostle Paul, bagamat nakakulong na siya. Bakit? Kasi kilala niya ang kanyang pinaglilingkuran. Ganon din naman po tayo. Kaya po kailangang ipaunawa natin sa maraming tao gaano kahalaga yung natutunan natin. 1 Corinthians chapter 2 verses 7 to 10. Tignan niyo po. Sabi ni Apostle Paul, "But we impart secret and hidden wisdom of God." Ganyan po eh. Ganyan po yung gospel. "None of the rulers of this age understood this." Pansin niyo, ba't pinapatay si Jesus? Kasi hindi naman nila maintindihan kung sino si Jesus eh. Hindi nila nakikitang mahalaga si Jesus. At yung mga turo ni Jesus, hindi rin nila nakitang importante. At dito po yung mga apostol nangangaral tungkol kay Jesus, hindi rin nila makita na kailangan nila yon. Pero ano ba yung kalagayan nitong mga apostol? Sabi sa verse 9, "But as it is written, what no eyes has seen, no ear heard, nor the heart of mind imagined." Take note, hindi talaga kayang makuha to ng tao sa sarili niyang lakas eh. Hindi mo maintindihan yung mga plano at kalooban ng Diyos kung hindi ito ipapaalam. Pero itong katotohanan ito, ipinaalam ng Diyos. Kanino? What God has prepared for those who love Him. These things, sabi sa verse 10, God has revealed to us through the Spirit. Sino yung us? Ito yung mga apostol. At yung nalaman ng mga apostol sa pamamagitan ng Spirit ng Diyos, isinulat nila. At ito pong nakasulat dito sa ginagamit nating Bible, ito po yung salita ng Diyos na ipinaalam sa atin. At ito rin ang aking ipinapangaral sa inyo. This was revealed to the saints. Kaya nga po, ang nag-preserve ng salita ng Diyos, yung church. Kaya po, ang church nag-e-exist upang yung salita ng Diyos mapanatili natin. Kaya po matakot kayo kung meron kayong simbahang inaatinan, hindi na pangunahin ang salita ng Diyos sa kanila. Matakot kayo kung yung aatinan nyo, pasasayawin kayo, papapalakpakin, and then, pagka nagtatawanan na kayo, maya-maya, paiiyakin naman kayo. Matakot kayo kung ganun lang ang ibinibigay na mensahe at wala ang salita ng Diyos. Because mystery was revealed to the saints. Ano yung kapahayagan? To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery. Sino yung Gentiles? Ito po yung mga hindi Israelita. Hindi sila Hudyo. Pero ito daw Gentiles, ipinaalam sa kanila itong mystery na to. Ano yung mystery? Sabing ganun sa mga talata, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you. Take note, mga Gentiles. At sinasabi sa mga Gentiles, Christ in you. Sumasa inyo ang Diyos. Sumasa inyo ang presensya ng Diyos. Sa Galatians chapter 3, verse 13 to 14, 26 and 28, ganito po yung makikita natin. Christ redeemed us from the curse of the law, so that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles. Sino po si Abraham? Di po ba siya yung pioneer ng Israel? At yung Diyos nagbigay ng pangako kay Abraham na makikinabang ang kanyang lahi.
yung Israel. Pero dito, ipinapaalam sa atin na yung blessing kay Abraham, pwede na ring maranasan ng mga Gentiles. Yun, yung misteryo. At sabing ganon, so that we might receive the promised Spirit through faith. Sabi sa 26, for in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. There is neither Jew nor Greek, for you are all one in Christ Jesus. Grabe. Kasi nung panahon na to, tandaan po natin, ang mga Israelita, ang yabang nga nila eh. Kami lang ang bayang pinili. Kami lang ang bayan na sinasamahan ng Diyos. Kami lang ang bayan na kinakausap ng Diyos. Sa amin nagbigay ng pangako ang Diyos. Kaya ang mga Israelita, medyo lumalaki na ulo eh. Pero ang titigas ng ulo, ayaw sumunod sa Diyos. Ngayon, ito yung pinaalam sa kanila. Ito yung mabuting balita na pinapaalam sa church, sa katulad din natin. Na yung blessing na pinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham para sa Israelita, matatanggap na rin ng mga mananampalataya. Those who have faith. At dito ano yung blessing? Bukod sa mga promise, may relationship din. Being a son of God. Sons of God. Dati ang anak lang ng Diyos na tinutukoy, Israelite. Pero dito anong sinasabi? Maging yung mga hindi Israelites, kabilang sila sa mga anak ng Diyos. At dito makikita natin, yung Jew at yung mga Gentiles, they are one in Christ. At sa paglilingkod, meron pong reinforced ministry. Paano ba yan? Paano ba yung reinforced ministry? Tignan niyo po, yung sabi ni Apostle Paul dito sa verses 28 to 29. Sabi ni Apostle Paul, ito yung ministry niya eh, Him we proclaim. Sino daw po yung pinapahayag niya? Him. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22 to 24, sabing ganon, for Jews demand signs, and Greeks seek wisdom. Nung panahon ni Apostle Paul, ito yung uri ng mga taong nakakaharap niya, mga Hudyo. Ano yung mga Jew? Ang gustong makita ng Hudyo, mga signs, mga himala, mga kababalaghan. Yung Greek naman, alam natin, yung culture ng Greek, di po ba, matatalino yan eh. Sa kanila nagsimula yung medicine, sa kanila nagsimula yung napakaraming mga philosophy. Kaya nung nangangaral sila Apostle Paul, ang mga Greek, asan yung wisdom dyan? No, yan daw hinahanap nila eh. Pero ano nangyari? Sabi ni Paul, but we preach Christ crucified. Ano yung message nila, Paul? Christ. Ano nangyari kay Christ? Alam niyo po yung mensaheng Christ crucified. Parang ano parang ang dating niyan sa mga Greek. Yung leader nyo napatay. Yung leader nyo si Jesus ipinako. Ano ba naman kayo? Ganun ang dating sa kanila. Sa mga Hudyo, yung leader nyo si Jesus, di ba napapatay nga namin siya? Anong klase kayo? Kaya nga po, sabing gano'n sa mga Hudyo, ang dating ng Christ crucified, a stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. Kasama po doon yung mga Greeks. Kaya hanggang ngayon, ang mga Hudyo ayaw maniwala kay Jesus Christ eh. Kasi sa history nila, itong Jesus na to, napatay. Pinako sa krus. Teka lang, meron silang hindi pinaniwalaan na ibinalita rin ng mga Hudyong katulad nila. Si Jesus, on the third day, ano nangyari?
nabuhay ulit. Ayaw nilang tanggapin yun. Bakit? Kasi mas pinaniwalaan ng mga Hudyo nung panahon na yon na yung katawan ni Jesus ninakaw ng mga disipulo. Mas pinaniwalaan nila yon kaysa sa sinasabi ng mga apostol. Kaya po hanggang ngayon, sa isip ng mga maraming mga Israelita at Hudyo, itong Jesus na to, hindi tama na panampalatayanan, stumbling block. At sa iba, ang tingin nila, dahil hindi rin pinapaniwalaan yung resurrection, hindi sila naniniwalang nabuhay talaga si Jesus, ang tingin nila sa mensahe ng krus, kamangmangan, folly. Pero anong dating ng mensaheng ng pagkapako ni Kristo sa mga mananampalataya? But to those who are called, both Jews and Greeks, meron namang Jews and Greeks na sumampalataya eh. Christ, the power of God and the wisdom of God. Kung maiintindihan lang, ano yung pangyayari ng krus? Power of God. Bakit? May nabuhay na ba nung namatay? Si Jesus, ang kaibahan niya, nung nabuhay siya, maski kailan, di na namatay. Kasi may mga tao, di po ba, nagke-claim ngayon, namatay, nabuhay, pero namatay uli. Di po ba? Anong kaibahan ni Jesus? Oo, namatay siya. Pero nung nabuhay siya ulit, maski kailan, hindi siya namatay. At hindi lang siya nabubuhay, kundi siya'y tinatanghal ngayon na hari. Nasa trono siya. Amen? Yun ang kaibahan ng pagkaintindi natin sa Kristo na ipinako sa krus. The power of God. Amen? Parang hindi buhay si Jesus. Parang malungkot kayo. Hello? Power of God. At yan po ay wisdom of God. Bakit? Kasi hindi naisip ng tao yan eh. Maski si Satanas, plinano niyang patayin si Jesus. Hindi niya naisip na yung kamatayan ni Jesus, ito yung tutubos sa kasalanan. Si Satanas, hindi niya nakita yon, hindi niya naunawaan yon. At si Satanas po, pinalayas sa langit nung si Jesus na ipako sa krus at nabuhay na muli. Kaya po si Satanas ngayon, alam niyo, wala na siyang kapangyarihan para baguhin o sirain yung plano ng Diyos. Hello? Ang plano ng US, tulungan ng Israel, pero natatakot sila. Baka mag-alsa yung Iran. And then, samahan ng China. And then, yung gulo sa Russia. Ang tao nagpaplano pero pwedeng mabigo. Ang Diyos po na pinananampalatayanan natin, yung plano niya, isasagawa niya yun. At pinatunayan niya na yun. Bakit? Si Jesus nabuhay na muli. The wisdom of God. Him we proclaim. At ito po, sa proclamation, warning everyone and teaching everyone with all wisdom. As a preacher, ito po yung daladalang mensahe. Warning and teaching. Bakit warning? Ang Christian life, pag hindi ka natuto sa salita ng Diyos, pwede mong ikapahamak. Kaya po merong iba, di po ba, narinig mo, ay born again na si uma-attend na sa church. Pero makikita mo, tumatalikod na, nanlalamig. Bakit? Kasi kung hindi ka magpapatuloy sa faith mo, manlalamig ka. Sapagkat si Satanas nagiging effective pa rin sa mga tao na hindi totoong tumatalima sa kanya. Hello? Sabi nga po, the devil is like a roaring lion roaming around looking for someone to devour. Tingnan niyo po yung katabi niyo, mukha bang
Kinainan ng leon. Pinagsamantalahan na ni Satanas. Wala nang kapangyarihan si Satanas. But the moment na ikaw parang relax at hindi lumalago sa faith, kakainin ka ng kaaway. Kaya nga po, nagbibigay ng warning ang preaching. Kung nasasaktan ka, tinatamaan ka sa mensahe ng salita ng Diyos, ibig sabihin nun, marunong ka pang makinig. Kasi nasasaktan ka. Pero pagka nangangaral ang preacher at wala nang dating sa'yo, ibig sabihin nun, baka hindi ka na kinakausap ng Diyos. Baka pinababayaan ka na niya. The moment na nagkakaroon tayo ng realization sa ating mga offense before God, that's good. Sapagkat yung umaamin sa kanyang kasalanan at nagsisisi sa kanyang kasalanan, tatanggap ng kapatawaran. Amen? Kesa yung nagmamatigas at sinasabi niya, tama naman ako eh. No, palagi siyang tama. Yung pala, meron na siyang delikado po yun. Hindi mo na maintindihan eh. So, ang preaching, merong warning, but at the same time, ano yung kakambal niya? Teaching. Instruction. Pag nabigyan ka ng warning, anong gagawin ko ngayon? Ano ang kalooban ng Diyos? Yung tao pong nakikita niya yung pagkakamali niya sa Diyos, mahalaga, maintindihan niya rin ano ang pinagagawa ng Diyos sa iyo ngayon. May mga bagay kang dapat talikuran, may mga bagay kang dapat hindi na gawin. Minsan may mga tao na dapat wag mo munang samahan. Ganyan po eh. Pag nagpatuloy ka sa ganyang buhay, oo, sasaya ka pansamantala sa kasalanan. Kasi gano'n naman ang kasalanan eh. Yung paglabag sa utos ng Diyos, pansamantala, masaya ka. Parang drugs. No, may mga uma-attend po ng sipag dati. Talagang ang drugs, nung una, patikim-tikim lang eh. Pero nung tumagal, ano nangyari? Nainganyo na sila hanggang na-addict na sila. Hindi nila kayang palampasin ang buong maghapon nang hindi tumitira. And later on, bumagsak yung katawan nila. Later on, maski hirap na yung katawan nila, naghahanap pa ng hello? Ganyan ang kasalanan. Masarap sa umpisa, pero sa dulo, papatayin ka. That is sin. Kaya nga po, sa umpisa pa lang, kung naririnig mo na yung babala, makinig ka na. Baka ito na yung huling babala sa'yo. Baka darating ang pagkakataon, titigas ka na at hindi ka na makikinig. Hello? Warning and teaching. Ganyan po si Apostle Paul. Pero ginagawa niya to with all wisdom. Importante po kasi yon. Ano yung mandate? That we may present everyone mature in Christ. Kaya pala kailangan niyang i-proclaim yung gospel. Anong nakikita niyang bunga? Maturity. Tingnan niyo po. Ephesians 4 verse 12 to 15. Ito po yung makikita natin. To equip the saints. No? Ibinigay yung mga different gifts. Apostles, prophet, no? Andyan yung pastor and teacher. To equip the saints. Bakit? For the work of ministry. Kasi may gagawin eh. Mayroon tayong kailangan gawin. Ba't nandito tayo sa lupa eh? Kung tutuusin, kung ikaw ay na-born again na, nawanasan mo yung born again experience, sa langit ka na pupunta eh. Ba't hindi ka pa kinukuha ni Lord? Ang dahilan, work of the ministry. Pero para ikaw ay mag-work sa ministry, kailangan ma-equip ang isang manggagawa. Anong purpose? For building up the body of Christ. Ang verse 13, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Dito natin kinuha yung mission statement natin.
the fullness of Christ. No? Yung fullness of Christ, ibig sabihin yan, yung wangis ng Panginoong Yesus. Yung mga values, principles, ano ba yung importante sa Panginoon, ano ba yung katangian ng Panginoon, unti-unti nahuhubog yan sa mga totoong mananampalataya. Nagbabago yung buhay natin. Fullness of Christ. Bakit? Kasi pag lumago ka, ito yung mangyayari. So that we may no longer be children, tossed to and fro by every wind of doctrine. So pag lumago ka, hindi ka na makikinig kung kani-kanino. Hindi ka na nadadala nung kung ano-anong katuruan. Alam niyo po, ang problema ng marami ngayon, gustong lumapit sa Diyos, pero lahat ng relihiyon pinasukan. At lahat pinakikinggan. Hanggang dumating yung time, nalilito na sila kung ano yung tama at mali. Hindi kasi sila lumalapit kay Jesus Christ. Hello? And then sabi pang ganon, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head. Into Christ. Saan papunta yung maturity natin? Papunta kay Jesus Christ. So kung hindi mo kilala si Jesus Christ, hindi ka pa nagmamature. Ngayon kung nakilala mo na si Jesus, importante lumago ang pananampalataya. Ito nga po yung punto. Ang Kristyanismo dito sa lupa, tayo lang po ang may kakayanan na lumaban sa kasamaan. Tayo po ang gagamitin ng Diyos to create change sa ating paligid. Tayo po ang instrumento ng Panginoon upang daigin ang kadiliman ng kaliwanagan. Tayo po yung asin na pwedeng mag-preserve sa nabubulok na kapaligiran. Di po ba sabi ni Lord, you are the light of this earth. You are the salt of this earth. Yun po ang church ni Jesus Christ. Kaya nga, sa opisina mo, nagkikreate ka ba ng pagbabago? O yung mga katrabaho mo, dahil late pumasok sa trabaho, ikaw din late. Kasama mo dun sa community, sa barangay, uso yung marites. Anong latest na chismisan? Anong pagbabago yung nalilikha mo dyan? Baka ikaw pa yung kung ano-anong balitang nasasagap sa'yo. Lumilikha ka ba ng pagbabago? Ang mga tao ba ay napapaalalahanan mo na lumapit sa Diyos? Ang mga tao ba pag nakikita ka, nirerespeto ka nila at naaalala nila ang Diyos pag nakikita ka nila? Dito sa church, paano nila malalaman? Halimbawa, may mga bagong umaattend sa atin, paano nila malalaman na sinasamahan tayo ng Diyos? Dahil ba nagkakantahan tayo, pumapalakpak? Hindi po. Malalaman nilang nandito ang presensya ng Diyos pagka naramdaman nila na nagmamahalan tayo. Tanggap natin yung bawat isa. May kahinaan tayo, nagkakasala pa rin tayo, pero nararamdaman nila nagpapatawad tayo. Amen? Kasi yun yung church ni Jesus Christ. At yun ay nangyayari dahil mayroong maturity. Amen? And then, manner. Alam niyo po, hindi madaling, hindi automatic na mangyayari yun eh. Dito sinabi ni Apostle Paul, for this I toil. Yung toil po, pag binanggit yung salita na yan, hindi lang po yan basta nagtrabaho. Kundi yung toil, ito yung gumawa ka to the point na naubos yung lakas mo para magawa yung isang bagay. Toil. At sabi pa niya, struggling with all his energy. Nag-struggle eh. Hindi naman madali talaga eh. Kung gusto mong makita na lumalago ang church, nagpapatuloy ang church, ito na yung sinabi ni Apostle Paul. He toil, he struggle. Pag sinabing struggle, para po yung babaeng manganganak. Pag hindi ka umiri, paano lalabas yung bata? Pero take note,
Paano niya yung nagawa? With all His energy. That He powerfully works within me. So yung kakayanan para magawa yung mga ipinagagawa kay Apostle Paul, hindi yung lakas niya ang naging puhunan niya, kundi yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanya. Sabi nga sa 1 Corinthians 15 verse 10, "But by the grace of God, I am what I am. I work harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is within me." Ba't niya nagawa yung ginagawa niya? Ano sabi ni Apostle Paul? Dahil sa biyaya ng Diyos na nararanasan ko. Philippians 2:12-13, tignan niyo po yung sabi dito. "Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure." Pansinin niyo po, work out, alin? Your own salvation. Pero paano mo ma-work out yon? Kasi nga po, God who works in you. So, nagagawa mo yung isang bagay kasi ang Diyos kumikilos sa iyo. So, ang Christian life at yung pagiging effective sa ministry, hindi natin kayang gawin yon sa sarili nating lakas. Importante, pangunahan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ng kakayanan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, importante na kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon ngayon, ayusin mo yung pamumuhay mo upang kumilos ang Panginoon sa pamamagitan mo. Kasi kung ikaw ay manggagawa at may mga bagay kang ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, imbis na gamitin ka, didisiplinahin ka muna ng Panginoon. Kaya minsan tumatagal yung proseso. Ayusin natin yung sarili natin. Dahil kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya nga the moment na gusto natin maging effective sa kaharian ng Diyos, ayusin natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Labor, toil, struggle. Kaya nabanggit ni Paul yun. Dahil kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon, ayusin mo ang buhay mo. So in summary, nakita po natin dito yung rejoicing minister. At sabing ganon, the cause in gospel proclamation. Totoo yun eh. Gusto mo bang gamitin ka ni Lord? Mayroong cause na papasanin ka. Kaya mayroong struggle eh. Pero in spite of the cross, mayroong joy. And then pangalawa, sa revealed mystery, yan yung secret message clarified, the church within Christ's presence. Ano yung mystery? Ang church, pinananahanan ng Diyos. Amen? So hindi tayo lang nagkikita-kita rito. Yung presensya ng Panginoon, aktibo na kumikilos. So, ang Israel, yung presence ni God nandun sa templo nila na ginawa ng kamay. Pero sa panahon po natin ngayon, yung community ng believers, nandito ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. At sa ministry, kailangan natin ng reinforcement. No? Successful ministry certified. Sa paanong paraan? The Christian with God's power. Yung kapangyarihan ng Diyos. Kumikilo sa atin eh. Kaya nga nababago yung buhay natin eh. Hindi mo kayang baguhin buhay mo. But the moment na kumilos ang Diyos sa'yo, magtataka ka pa. Paano nangyayari yung pagbabago? Kasi yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sa mga nagmi-minister, hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa ating kalagitnaan. Hindi ikaw. Hindi yung kakayanan mo. Hindi yung talino mo. Importante yung kilos ng Panginoon. Kaya nga po, ang hamon ko sa bawat isa, suffer for God's work joyfully. Are you suffering? Normal yun.
Pero yung suffering na yan, it will produce joy. And then the second thing, share God's word clearly. Kung may opportunity na mag-share ka ng gospel, huwag mo ipagkait yun. But make sure, pag nag-share ka, ipaunawa mo. Paintindi mo yon. And then, pangatlo, serve through God's ways boldly. Paraan ng Diyos ang gamitin mo. Baka minsan nahahadlangan ka eh. Hindi na paraan ni Lord yung ginagawa mo eh. Baka sarili mo ng paraan. Akala mo magiging maayos yung ginagawa mo dahil matalino ka, dahil meron kang sistema. Minsan po hindi ganun ang kilos ng Diyos eh. Minsan nga wala kang ginawa, pero dahil may ginawa ang Diyos, nakikita mo yung resulta. Maayos ang nangyayari. Ganun po ang ministry. So sa challenge, ano po yung challenge? Share an experience of being persecuted for the gospel. How did you respond? Mag-share ka ng iyong experience. Marami po sa atin dito, no? They have been persecuted. Pero with joy. Share niyo po yan sa mga kasama natin. Pangatlo, share how you feel every time you understand God's word. Will you share it to others? Anong pakiramdam mo pag nagkakaroon ka ng kaunawaan sa katotohanan ng Diyos? And then, ang pangatlong challenge ko, if given a chance to serve in ministry, how will you do it? Sa sarili mo bang lakas o aasa ka sa kapangyarihan ng Diyos? Mga kapatid, itong church na meron tayo, itong church kung saan nagtitipon-tipon tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, mayroong discipleship, may prayer meeting, tandaan niyo po, may kilos ang Diyos sa mga pagtitipon na yan. At hindi lang sa pagtitipon na yan, kundi sa bawat isa na narito ngayon, sa bawat isa na sumasampalataya, may kilos ang Diyos. Pastor, ang hirap namang intindihin yan. Totoo, mahirap. Pero kung ikaw ay mananampalataya, ito yung ipinaunawa sa atin. Because ang bawat isa sa atin, steward of the mystery of the gospel. Palagi tayong kukumprontahin ng mga katotohanan na yan, na minsan ang hirap unawain. Pero ito'y totoo. Pwede po bang tumayo tayong lahat? May we just bow down our heads. Let us just close our eyes. Gaano ka katiyak sa iyong pananampalataya ngayon? Gaano ka kaseryoso sa paglapit mo sa Diyos? May taglay na hiwaga ang ating pananampalataya. Ngunit ang hiwaga na to ay ipinaunawa sa atin. Sa mga kasama namin na ngayong ka palang lumalapit sa Panginoon ng seryoso, tandaan mo, seryoso ang Diyos noong nagligtas siya sa krus. Huwag nating baliwalain yung pananampalataya na nauunawaan natin ngayon. Sapagkat seryoso ang Diyos sa mga bagay na ginagawa niya upang maligtas ang katulad nating mga makasalanan. Awa at biyaya ng Diyos ang kumilos sa iyo at sa akin upang tayo'y maligtas. Kaya magpatuloy ka sa pananampalataya. At kung ikaw naman ay naglilingkod sa Panginoon, tinawag ka ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Hindi lang ito pribilehiyo,
kundi ito ay responsibilidad na ibinigay sa iyo. Bilang napagkatiwalaan, paano ka tumutugon ngayon? If you are growing in your spiritual life, hindi ka lang uupo dyan. Darating ang panahon, gagamitin ka ng Panginoon. At ito'y hindi sa pamamagitan ng lakas na meron ka. Hindi ito sa pamamagitan ng talino na meron ka. Kikilos ang Diyos sa buhay mo. Magpasakop ka sa Kanya. May we just come to the Lord as we sing this song. Mas matutuwa ang Panginoon kung mag-worship tayo ngayon. Kung ano man yung plano yung mamaya, ang Diyos po muna, bigyan natin ang kasiyahan. Let's just worship.
Panginoon, salamat sa kaligtasan. Salamat po dahil yung plano nyo na pagliligtas, hindi po kayo nanatili dun lang sa isang bayan, sa Israel. Bagkus yung plano nyo na pagliligtas, ito po ay naipalaganap hanggang sa kapanahunan namin ngayon. Salamat po at tumanggap kami ng biyaya ng kaligtasan. Hindi po ito kayang ibigay ng mundong ito. Hindi po ito makukuha sa mga bagay na nilikha, sapagkat ang katotohanan na ito ay nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa kaligtasan. At wala po kaming ibang pwedeng gawin kundi ang sumamba sa iyo at maglingkod sa iyo. Tulungan mo kami na ang buhay na meron kami, bagamat ito'y maikli sa buhay na ito, alam namin na ang buhay na ito ay magpasawalang hanggan sa piling mo. Kaya naman turuan mo kami na lahat ng gagawin namin, maging ang pagkain o pag-inom, gawin namin ito para sa iyong kaluwalhatian. Patawarin mo kami kung may mga bagay kaming ginagawa na hindi na nagbibigay ng kasiyahan sa iyo. If we are doing things not your agenda, but our own agenda only, Lord, forgive us. Hayaan niyo po na as we worship you this morning, sama-sama kami na makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat dahil nagpakilala ka. Salamat, Panginoon. Nais ko pong ipahayag ang blessing ng Lord, maski po sa paghiwa-hiwalay natin. Sa ating Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sa ating Diyos na siyang lumikha sa mga bagay na nakikita, maging sa mga hindi nakikita. Sa ating Panginoong Yesus na siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sa banal na Espiritu, siya na ating Diyos na kumikilos sa buhay natin. Bagamat makasalanan, binabago niya tayo. Pinagiging banal niya tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nawa ang iglesyang ito, ang bawat bahagi, ang bawat miyembro, at bawat dumadalo sa iglesyang ito. Ganun din yung mga nasa Zoom meeting natin, nasa online worship services. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you. At ito'y sa pamamagitan ng nag-iisang pangalan, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says and agree. Amen. Bakit po may Gospel Coalition Church? Anong mission natin? Our mission is to glorify God. Paano natin gagawin? By proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ.
At paano natin yan isasagawa? Ano yung maikling pananalita natin? Sharing Christ, changing lives. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, i-share mo si Christ, nakapagbabago ng buhay. Amen? Once again, a round of applause. Okay, magandang umaga po. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.